Ayon sa Cardano founder na si Ginoong Charles Hoskinson, si Cardano pa rin daw ang nananatiling numero 1 or number 1. At ayan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. At ayan, ayon po kay Ginoong Charles Hoskinson, siya po ang founder ng Cardano, ay nananatiling number 1 pa rin itong si Cardano sa industriya ng blockchain. Isa sa mga pangunahing dahilan ay ang kanilang focus sa decentralization. Sa kanyang tweet noong Friday, ay binigyang diin niya na kahit hindi pa fully implemented ang kanilang decentralized governance at iba pang upgrades, ay nangunguna pa rin ang Cardano sa industriya. Ayan. Yan noong September 1 ay nagkaroon po ng Chang upgrade ang Cardano network kung saan ay nagpasimula po ito ng Voltaire era. Ang Voltaire era ay nagdala ng bootstrap phase kung saan nabuo ang key governance pillars tulad ng Decentralized Representatives or DREPs, Constitutional Committee or CC, at ang Stake Pool Operators or SPOs. Ang mga ito ay mahalaga para sa isang fully decentralized governance system. Noong October 1 naman ay inanunsyo ng Cardano na live na ang Midnight Testnet sa kanilang blockchain. Ang Midnight sidechain ay nagbibigay naman po ito ng programmable data protection na may kombinasyon ng Ethereum programmability at Zcash privacy. Ayon po kay Ginoong Hoskinson, ito ay isa lamang sa maraming milestones sa roadmap ni Cardano. Ngayon ay ano ang naging reaksyon ng community? Ang pahayag po ni Ginoong Hoskinson ay nagdulot po ng iba't ibang reaksyon mula sa crypto community. Ang mga supporters ni Cardano ay sumang-ayon sa kanyang pananaw na nagsasabing malinaw ang vision mula pa sa simula ng project. Subalit ang mga nagdududa rin ay lalo na sa aspeto ng presyo ni ADA ay may mga nagtatanong kung kailan muli aabot ito sa presyong $1 na tila parang binabatikos ang kasalukuyang performance ng ADA coin. Kaya ayan, ano naman yung mga technological na development nito? Bukod po sa governance ay ipinagmamalaki ni Ginoong Hoskinson ang mga technological na development ni Cardano. Kasama dito ang Ouroboros, ang consensus mechanism ng Cardano at ang self-healing network stack. Mayroon ding silang native asset standards, Hydra at Mithril na lahat ay bahagi ng kanilang roadmap. Ngayon ay ano naman yung kanilang long-term vision? Isa po sa mga mahalagang punto ni Ginoong Hoskinson ay ang kanyang focus sa long-term prospect ni Cardano. Hindi siya masyadong nababahala sa short-term price action ni ADA. Para sa kanya ay mas mahalaga ang mga technological development at ang kanilang vision para sa isang fully decentralized network. Ngayon ay ano naman yung mga hamon at mga kritiko dito? Kaya yan, hindi rin po nawawala ang mga kritiko. Nandyan at nandyan pa rin po yan. May mga nagsasabing hindi pa rin nila nakikita sa presyo ni ADA ang sinasabing progreso ng Cardano. Ang iba naman ay nagdududa kung talagang makakamit ni Cardano ang kanilang mga layunin. Sa kabila nito ay nananatiling positibo si Ginoong Hoskinson at patuloy na ipinapakita ang kanilang mga milestones at saka innovations. At ayan, sa kabuuan ay masasabi ko naman po rito ay naniniwala si Ginoong Charles Hoskinson na si Cardano ang nananatiling number 1 dahil sa kanilang focus sa decentralization at mga technological developments. Bagamat may mga kritiko at hamon, patuloy po silang nagsusumikap na makamit ang kanilang long-term vision. Ang tanong ngayon ay kung makikita ba sa presyo ni ADA ang mga progresong ito sa hinaharap. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito.
Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pag-click na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood, ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.